the Lord, mga panglingkod at tanan, and I encourage everyone to move forward, fill in the vacant seats in front of you. Praise the Lord. Praise God. Maayong buntag, Igsoon! Morning! Kumusta? Again, no? Maayo ang buntag pagod kay maayo ang atong buhi nga Dios. And we are now on the second half of the year. Isn't it amazing? Diba, may nunta nga, patong bata pa ko, dugay kay moabot ang Pasko. Kung bata pa ko, dugay kay moabot akong birthday. Karon na hinuon, magpaspas ka ayaw panahon, which is, ako bagay na Domingo na sad. So siguro, makainuntaan na, actually, pareho yun ang dagat sa panahon. Dilipot pasabot atong 1980s, 1990s, hinay kay ang panahon at kung hinay kay mudagan ang time. Karon mas na kaayo. No, Monday na ay Sunday ta. Ugma mo Sunday na po. No, but actually it's dahil sa mga adults kay hindi paspas ang oras because naghantay gibuhat na bisita sa mga butang. Nya pag kayo, uy, busy gid ko throughout this week. Sunday naman po di ay. So, kana mga kabataan nato, chill lang na sila. Chill lang sila. Pero sa mga trabahante, negosyante, grabe. Praise God. So, di na tayo maglangan mga igsoon. Kung mag-una-una tag-breakthrough. Sa may nas, imong batiyo na. Malipayon ka? Yes, maka-breakthrough na po. Ang breakthrough ba, panalangin na yun? Pag na mo declare sa imo, I declare breakthrough sa imong life, IV. Sa imong bation. Excited? Kulbaan? Mahadlok? Sa una, nagdili pa ka ay medyo takhaw pag akong pagsabot, no? Sa pagpangalagad sa Ginoo. Makumpara din ako ang word na breakthrough. Kaya ako nabalaan sa na pag-breakthrough, wow, panalangin. Wow, abundant siya, which is true. Pero di ay, along the way, kung mo-journey ka, uban si Lord bitaw, pag makadungog ka ani nga breakthrough, kung naka-experience ka, daghan nga mga pagsulay sa kinabuhi. Nakaingon dito sa hadlok di ang breakthrough. Kung pwede na kumutro, ani? Sister in the Lord, sa ilang company, nag-declare sila breakthrough. Ngayon ang company owner, nila ta mag-declare ang breakthrough. Hindi na mga itong masunod Kulba, manay nga klase ng tulong. Kaya ang nakitaan sa mga tao is lang, gamay lang na mirror. Wala nakitaan ang whole picture. Yes, it's true, breakthrough is panalangin, abundance, blessing, pero kalakip, ana, ang likod, ana, kailangan na ay agihan ng path. O dapat mulang hutay ka. Pila na kabulan nag-isgot ang breakthrough last year sa atong anniversary sa June, 19th year anniversary, breakthrough ang atong tema. Yan, nagay si Pastor Carlo. Pastor, ang ngayon sa manyang klase ng breakthrough. Basta Pastor, breakthrough, ang gusto. Kaya nga, di ka may klase ng breakthrough? Sa finances ba? Sa health ba? Pastor, kinatanan! Ito si Pastor Carlo. Okay, gabi ka, why ang kaninga pagtulunan. Sa next na slide, ako na yung gipon, bitong Lord, no? Kay atong November, nag-isgot na o breakthrough hope that endures. So, nagtabang sa ato ang magmalaong munta. December, breakthrough generosity that abounds. Ituluan ta nga manghihatagon, no? Ituluan ta nga kanang all out ng support. January, breakthrough peace that brings new beginnings. So,
ang arangkada nato sa tuig 2026 dapat na ay kalinaw, dili nagkadandakas. February, breakthrough purity that honors God. Abi nato about love lang ang February. Maghisgutan ko gay nato na nga maging putli ta, limpyo at tubangan sa Ginoo do makasala gihapon ta everyday. Pero salamat sa grasya ug kaluoy sa tubuhi nga Dios nga andam ta pa sa Inoon. O limpyuhan pag-usab. March, breakthrough kindness that brings favor kung mahimot ang kind no sa atong kaugalingon sa isip ka tao. Ang pabor magsunod-sunod yun ka nato. April, breakthrough love that gives life. Ano ka ang April love month? No? Love ang gitakol ani nga time. Hinugno pa mo? Na? Hinugno pa ba ta? May, breakthrough faithfulness that endures. No? Pagbatinod-anon, nga kanang klase nga pagbatinod-anon na dili basta-basta mo give up. Ang June, kinigyud mos grabe gini pinaka nakatatak sa ato. Breakthrough gentleness that heals. Sa aking madunggan o makita ang mga post nga one day pa lang nakahulog na ang gentleness. Ang mga-gentle, nahulog na, hindi kaya one day pa lang. But it doesn't matter. It's okay. Because it's a work in progress. We are a work in progress. Every day nagkapunta, maging gentle, maging faithful. Walay overnight na resulta ani. Amen. 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 O kaya nga mga breakthroughs na ginadeclare sa church. No? Gitudluan ta every day, every month sa kinaiyahan ni Jesus Christ. This is all about Jesus. This is not all about us. This is all about Jesus. Nga, maoy atong idol. Say idol ninyo direct. Idol! Idol, ginako na siya. Ano, isa ka anak sa pastor. Yung ko nga, idol, tagid ka. Dok ayan. Saya. So, yung pag-anak, may bad man na. Napay one time na niya, abot sa punto sa akong life na very down moment sa among kinabuhi. Then na bisita nga somebody, sis, idol tagid ka sis ko. Uy, paginana, uy, si Jesus akong idol. Eh, siguro na idol niya or ka naman. Term naman na bilang idol, no? Karon, pero kung kitang idol sa unang panahon, katong simbahon yun ng mga Diyos-Diyos. Pero karon, sabi ko siya, idol, kaya bang na-appreciate mo or ganahan, na-inspire ka sa iyang life. So, nabisita siya sa ako. Sis, idol, naging ka, ay ko, sis, ay, kay grabe kayo mga pagsulay din. Nagkatawa lang ihapon. Ay kung siya daw, dito niya kaya, kasi makuya pa na siya. Praise God. It reflects the Christ-likeness, no? Na mo'y atong ginasunod, mo'y atong gina-idol si Jesus Christ. And this morning, another breakthrough na pod nga atong pagalisgutan sa bulan sa Hulyo. Breakthrough, patience that sustains. Again, pwede kayo nga mapailubon o mapasensya na dili mo lang tayo gihapon. Yes, pwede naman ako magpailog o maging pasensyosa just for this time. Or kanilang tao, kay love nato nga tao. No? Or kanilang siya, kay ipilit na ko. Pero kung maglakot ka na nga tao, maging pasensyoso ka ba ta? Ang tao manggod mo pili, kinsay gusto niya higugmaon, kinsay gusto niya tagaan o pasensya o pailog. Pero si Lord, walay pili. Let us read the word of the Lord sa James. Sige saya sa James. Santiago. James chapter 1. James chapter 1 verse 1 to 4. So you can read with me, pinaano sa inyong mga mata. James, natuwa na sa New Zealand. Napis ka, James? Yes. Ay, kasi gusto na pagkamod
Tagalog New Zealand. New Zealand. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations. Greetings! So, mga nagkatibulaan ni nga magtotoo ni Yesu Cristo. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Let us pray. Amahan namo sa langit, daghang salamat kay ginagaan na po binimong higayon para hisgutan ka, ipataas ka, ibayaw ka. This is all about you, our living God, and not about us. Lord, salamat sa imong ipaambit nga mga pulong karon nga kabuntagon. Dihugan nimo ang pulong ug ang mag-deliver sa imong pulong. Kanamo tanan abli ang among kasing-kasing. Lord, mapuno mi karon nga kabuntagon ug gawas mi ani nga room nga excited nga mo tuman o i-aplikar ang imong pulong, Ginoo. This will give a life transformation, Lord, nga word niyo today. We acknowledge the presence of the Holy Spirit, even sa among mga kabataan. Lord, please cover them with your most precious holy blood. Na sila sa ubos, sa uban, I pray, O God, bantayan sa mo sila. To God be the glory. In Jesus' name. Amen. So, ang nagsulat, kinsa? James. Klaro kaayo, si James. Si James, igsuon niya siya ni Jesus. Pero, wala siya, ningon nga, James, igsuon ni Jesus. May popular ba si Jesus ani nga time? At before ani nga time, wala naman si Jesus ani. So before ani nga time, popular kay si Jesus. Magbuhat og mga milagro. Even kung ikaw makadikit ka makadikit ka kay Jesus, matakdan ko ka, kabalukod ka, kay makapahawa og demonyo, makabuhat gyud og milagro. No? Pero wala niya associate ang iyang pangalan kay Jesus tungod kay ang iyang pagtan-aw sulugoon na siya ni Jesus Christ o giilan niya si Jesus as his Lord and personal Savior nga Ginoo sa iyang kinabuhi. Si James, isa ni siya sa mga leaders niya po sa church. Tribe leaders na siya sa J.L. Valencia. No? Oo, matunan sa New Zealand. Isa siya sa leader. And ang iyang mga tudloan kung basahin mo ang book of James, mga practical teachings. Practical ganin ka na pang everyday nga pagkinabuhi, nga sundon din dapat sa mga tao. And then, iyan isulat sa 12 tribes. Nakita natin ang 12 tribes. Ng mga nagkatibulaan ng mga Kristohanon, Hudiyo, ani nga time. Ano yung isulat? Siyempre, nagkatibulaan na sila sa ilang faith, huyang na ilang faith, wala sila kapsabot sa ilang buhaton, dagay mga pagsulay, kay gina-persecute ang pinaka-master, pinaka-savior si Jesus, na tanan na musunod kay Jesus, patay. So, nagkatibulaan din sila. That's why, ang role ni James nga nang isulat para dasigon ang mga Kristohanon. And wala na iba sa akong mga panahon ng taon. Wala naman si James, the just, kaya siya, sa atong kapanahunan karon, bagdaghan ng mga pastor, apostoles, mga bishop, mga alagad sa Ginoo, nga nagadasig ka nato, even na ngayong katapad. Pwede na mahimong si James. Sa panahon nga nakay pagsulay, ang imong katapad pwede ba himong James? Nga mo, encourage sa imo, sa ako, no? Sa mga pagsulay sa kinabuhi. Breakthrough patience that sustains. Mga nito pagahisgutan karon.
So, we look at patience. Patience means, the next na slide, trusting God's timing. Salita na nato ang timing ni Lord even when the way is difficult. Dili ba yan lalim maghulat sa imong gitinguha o gipangandoy? Yun siya lalim maghulat. Pero, saligan nato ang timing ni Lord. Ato lang pilion to remain gentle, faithful, unwavering, kanang dili usab-usab or kanang dili kuan ba? Sabi naman unwavering, dili mapaling, no? Basta-basta mapaling. During trials, pinaagi sa mga pagsulay. Kaya nakabaluman ta na behind the scene, namuhat ang Diyos. Behind the scene, kaya wala kang makitaan, kaya nga itong pananaw, gamay ra yun. No, dili ang whole picture. Pero si Lord nakakita sa whole picture sa atong life. That's why na ay mga perfect time si Lord, right time for each one of us. Dapat mo kumpara sa uban. Kaya wala ka ba no right time na niya nga ibubo sa Lord yung panalangin. Ang ikaw, mahulat sa ka. Or other way around, right time na para sa imo ang panalangin. Pero sa uban, nag-wait pa po sila. So, mao na ang patience. Ang breakthrough patience, mao ang Yahweh or susi aron mapabilin ta sa season sa revival o hingpit nga masinati ang personal no nga restoration gikan sa Dios. So pag naataaning patience, of course ang opposite ana giving up. Pero kung naatay patience, dili ka basta-basta mo give up. Amen? Amen. Kinsa may ka-give upon? Alright. Kana bang pag-smile ninyo? No? Hapit na? Hapit na makaligtawas uban sa tabang sa Ginoo. Now, the fruit, at least butan, ang fruit of breakthrough patience. So, dili ta mag-focus, tulo ka. Punto. Number 1, o gini ang kanang, pag natin pasensya, kanang nag-uumapaw ang pasensya, pasensya nga sobra-sobra, igsuon mo, gini ang una nga bunga nga atong makuha. Kaya itong remain steadfast through trials without compromising faith. Kini delikado ni. Delikado ni kaya ang mga tao, dili siya natural sa tao na dili pasensyosa or pasensyoso o mapailubon. Natural na sa tao na kung pwede ma-fast track no, ang tanan. Example man diha si Job. Kabalo kita nga dahil wala sa iyang tanan ang iyang wealth, iyang children, iyang health. Sakit kaayo. I remember natong classmate ni Sammy, si Hannah, classmate ni Sammy, nagduda daw ang bata sa iyang tukahan. Then, nadama siya, nabunggo ang iyang diri sa kabilya. And, so, na-ICU, na-comatose, then namatay. And I found out nga namatay na di ay ang iya pang magulang adto. Nagduha ra kabog ilang anak. How painful it is sa parents. Ingon anak. Wala na sila anak. Mag-wait na po sila sa right time na ihatag ni Lord. How much more si Job? Pila ka bang nawala sa anak ni Job? 10. 7? 10. 10? 10. 15? 10. 7, tama. 7 kalalaki, Oh, 7 tulong na ka babae. babae. 10 anan. Pwede na good, sus, no? Wa pa kay kwarta, kay nawalaan kagabtangan, wa pa di mga anak, tapos nagbukol-bukol pa, maglahagot, ikaw eh, daw kung saan pinagdamaan yung
sa iyong madili? I don't know. Unsa akong reaction anak, pero possible din siguro nga, Lord, unsa na? Pero, si Job, isa sa atong mga idol. Si Job ang atong ginakuan. Ehemplo. Kapag ginahimong ihemplo. Wa siya ni compromise sa iyang pagtuo. Pwede magod i-curse niya iyang Ginoo. Unsa naman ka, Lord? Tuo, matana ko sa imo. Grabe lang ang pagpanuntamot. Hantod karon wa lang gihapon. No? Ang iyang patience dili passive, kundi active, steadfast, salig sa Ginoo despite sa intense suffering. Minsan na may nakatry intense suffering dahil. Patry na mo? Intense suffering? I believe there are mga tribe leaders, some of the tribe leaders naka-experience ng mga intense suffering. Amen. Imagine mo nang nagulat kang trabaho, wala pa kayo trabaho. No? And then, na mo offer dayon sa imo nga, uy, kanang kuan, naroon may hiring sa online. Ano sabi sa online? Patungkuan, isabong. Tinaginahan ng cashier. Hindi na pwede utang. Sige, adto dito ang manaputay. Saan ko naman eh? Wow! There's an opportunity! Kung ikaw, na anak ka sitwasyon, imo na i-grab. 30,000! Ang bulan! Ay, naraba ko yung binulan nga 20,000. Pinapagod 6,000. Mag-text din ko ng Lord para mawala gamay ang guilt. Will you compromise your faith? No. Kasi gusto diri vlogger. Dapat kailangan ba tanon? Ganahan din siya mag-vlogger. Pero to the point nga, kung pwede din lang siya mag-class, eskwela, ay mag-vlogger na lang siya. Kaya ang iyang motibo, maka-help sa mama sa papa. Kung maabot pa lang ang punto, kung ikaw nagtinguha ka nga maging vlogger, uy, ang vlogger, di na ba yung pambatanon? Ice cream yummy. Ice cream good. Ano si sir? Muna, ikaw may istorya. Ice cream yummy. Ice cream good. Kaya na may makatagot ice cream niya. Tag-piso man ang ice cream sa TikTok. Ingon siya sa iyong testimony. Okay. Nakapa-eskwela siya sa iyong mga anak. No? Na-renovate ang balay. Then, daghay mga endorsement. Nga, o tay, o i-endorse mo niya kuan. Kaya may mga followers na niya. Okay, kayo na. Pero what if, maingon, 200,000 a day, pero gambling. Which is, di ba, kasi karan sa mga vlogger karon, please follow ang kuan, kay tagaan ka na ako o something. Ana, magpa-raffle ta, magpili ko mga followers na ako, taghatag ako tag 500. Asa mo siya magkuha na? Di ka na siya sa gambling. Eh, unsa man ang klase ng gambling? Kanang games. Muna ubang ang mga vloggers, grabe yung uban, 200,000 ang adlaw. Ako din, gusto ko palingkamot. Mag-edit sa mga videos, o pag yung monetize, na-monetize magani, ibuman pag yung meta. Alam ang tibok Pilipinas, ang mga Pinoy na vlogger ng tanan. Eh nagtuo sila nga rin daghang kwarta. Sa sugod, katong gamay pa sila. Parang kay halos tanan naman. Di ba kaya, Emer? Bagay. So, compromise ba ta sa atong faith? No? When trials come, igsoon, atong pangutangan na ito kagalingon, Lord, do I remain faithful? Or, asa niya na lang, uy, panalangin na gini sa Ginoo, makatabang gini sa amo. Magmata na lang taong morning, nalubog na di ka sa gambling, sa casino, online. Kaya dula-dula naman tabi, pero later on, put up the kwarta ana. Dili na kita nga, happy mo ba no? Mutanaw na mag-videos. Then, makawin na mag-2,000, makamani mo na isa ka video. Ay, makaingon na ana.
Pero katong mga videos or mga stories, mga malaway dito. Sa manitanawa na diri, rampant naman na sa social media. May love na yun. May anak. No? Let us be careful kay kanan pwede na buhaton sa social media o sa AI. Padayon ba ta mo obey kang God even when His answers are delayed? Amen. Isa lang nagdungan. Padayon ba ta na mo obey kay Lord? Maski pag ma-delay ang mga... Actually, hindi mo delay. Sa ato na ng pananaw. Again, ang gamay na nga picture, but the whole picture na kay Lord. That's God's redirection. Am I willing? Padayon ba ta ang usalig sa timing ni Lord? Rather, ipamugos din nato atong gusto. Hanga pa ay nagsuon. I've been there, kanang ipamugos ni mo yung gusto nga para ma-achieve na ninyo nga goals in life. Hanga kaayo. No? Yes, nitabang si Lord, pero tabangan sabi mo si Lord kay dugay kaayo. Pero hangak na kinabuhi. Now another, ganong ginatuluan ka o patience para magkaroon ta o spiritual maturity. Mo magini ang atake na every time na makabuhog ta sa pulong sa Ginoo, mo grow bitaw ta from glory to glory. Kung sa una, kung i-correct ka or may makapansin sa di maayo ni mga pamatasan, sa una ma-hurt ka, pero karon so kay gitulo ni Lord sa ako ng lesson ay no. Pero gitulo ang tagpailog, na maghuna-huna gyud ba? Maghuna-huna i-activate ang atong mga minds. No, dili tayo mo react through our mouth or action. Number 2 na ta, no? The fruit of breakthrough patience produces spiritual maturity. Ang pinaka-example nato ani si Joseph. Amen? Amen. Si Joseph, kabalo kita sa life ni Joseph. Nabay Joseph dili nga pangalan? Or to ako sa New Zealand? Ito ganyan. No? Powerful kayo yung life example. Yes, i-betray siya sa iyang mga igsuon, ibaligya para mahimong ulipon, tapos gi-akussahan kung dining mga tinuod ng mga akusar, gi-preso pa din siya. Pero kadto pa kita ko sa iyang kinabuhi, abi nato, masayang ba adto? Uy, nausa naman ikaw. Those difficult seasons were not wasted. And the same with you and me, mga igsoon, kung niagi ta o mga pagsulay sa kinabuhi. Let us put in our hearts nga dili na siya sayang. Kay naay katuyuan si Lord why it happened or why it happens. No? Hindi gituluan si Joseph na maging mature sa iyang character, humility, wisdom, and dependence on Him. Nag-isa ka sister in the Lord. Naging siya nga pastora, nalabi ang medical result na ako. And there's something wrong sa iyang reproductive system and need operahan. So niya ko nga, ang ako pangutana sa iya, how did you accept the result? And I can say nga, she's really mature, right? Okay naman, giandam na ni Lord akong heart. So, uban pa to, sa man, ito ba? Sa kadaghan sa mga babae, ganun ako, pamanggit ang gipang butangan ani ng mga kuhan. No? Daghan. Pero how do we react or we deal sa sitwasyon? Lord, itudloan lang yun ko nimo. Itudloan lang yun ko nimo, Lord, how to be humble. Itudloan ko nimo nga musalig sa imo. Itudloan ko nimo, Lord God, nga mailhan ta pa ka. Remember, kasi na kaya ka Darlene Shek. Nagkaroon siya of cancer. Darlene Shek is a very popular worship leader
sa year 2000. So, ito yung mga sample niya songs. In Jesus' name. Kaya latest naman niya nga song kay nagkaroon na siya of cancer. Pero mostly, katong mga songs niya nga, all things are possible. Nato mga, sa Hillsong. Nabot sa point sa iyang life, i-allow sa Lord na magkaroon siya of cancer. Pero grabe, kung ang gibuhat na milagro sa Lord sa iyang life. Doon i-undergo siya of chemotherapy. Kaya ina siya sa yung doctor ito sa Australia, sige, undergo lang chemotherapy. Although wala may problema sa ilang finances o sa health insurance nila na to, everything covered. Hindi sila. Because ang cancer, mukha lagi o yun. With all their facilities. Pag sa Pilipinas, manggod, na mudaghan ginoon, no? Mo kalabang mag-anak-anak na lang ang mga cancer cells, tabi pa ako, anyway, porta. Mangili ko din poan, no? Cancer. Pero, may malagid kay na si Lord. Amen. Praise God. So, i-allow ko sa Lord sa iyang life. Pero, grabe ka, inspiration siya, no, sa mga kababaihan. Because cancer-free naman siya karon, and padayon niya nangalagad sa Ginoo. And grabe ang humility, ang character na gitudlog sa Lord sa iya. And sometimes, napinailhan nga, friend, sabi siya ka maldita, as in. Super duper maldita sa asawa, sa anak, sa tanan. Maldita siya. I-allow sa Lord na magkasakit siya. Hindi ka siya mabuutan karon. Mashaping ang character sa tao. And you know what? Nag-trust na siya kay Lord. Hindi naman, sometimes ginaministeran ako siya if I have the chance, makapray ko sa iya. Na-change kini ang character. Kaya gusto nga naman, gusto pa na live of long life. So, mag-produce na siyang spiritual maturity ang mga pagsulay sa kinabuhi. May it be sakit, balatian, finances na walang-wala. Sus! Kung grabe ka mag-splurge diri dito, gasto dito, ipatilaw ka sa Lord, down na walang-wala ang kwarta, even piso, pangitaon ni mo, asa naman piso, kay kulangan ang pliti sa rela, 16 pesos na niya, 15 pesos ra ang kwarta ka ron. Ikaw, hindi mo piso. So, ginatudluan sa Lord na magtipid, ginatudluan sa Lord na mga practical na pagtudlo sa Lord. Dili lang more on, kita na to sa Bible, ang mga pagsulay, kagawin ng mga great men and women of God. Even sa ato, mga practical things, tudluan ka sa Lord to live a life na uyon sa iyang kabubuton. And let us be mature to deal sa situation. Na? Mature na ba ta? Or in progress pa? Di ba, pastora, di pa na ako kayang mag-mature, dahil ang di ko sa putod. Maglamot galing ko, sa kong katapad, bigay! Kesa may iwanan na nakikatapad, bulong yung katapad. Bakit tatapad sa yung katapad? Kasi masakot siya niya, mabulong dahil ka. Buti na lang may katapad. So, inala ba ang pag-deal sa situation? So, ma-produce yun of spiritual maturity ang patience. And this time, i-shift na ito ang atong pang-huna-huna o ang atong mga questions in life. Nakalagyan, what is God teaching me in this lesson? Instead na magbagot-got, unsa kay gitudlo ni Lord sa imo sa ato ani nga lesson? Is my trials making me bitter or is it making me better? Ang mga pagsulay mo sa imong kinabuhi, na makalagot sa imo, mahimo na kang bitter na pagkatao.
Muing kag bitter, daot na kasing-kasing din na. Or, is it making you better? From glory to glory, pag-iwanan na yung approach sa sitwasyon, ay, Lord, mature na gid ay ko ba? Hinahinay nga ni mature na gid ko. Dili na gid siya para sa una, Lord. Kasi naka-experience na naka-stage. Dili ba gid totally 100% matured, no? But nakakadiha nga path. Number 3, the fruit of breakthrough patience positions believers for divine breakthrough. No, i-position na niyo imong kaugalingon. Yes, nakapasaya ka sa mga testings in life. I-position na imong kaugalingon. Kaya hapit na ang imong breakthrough. Si Abraham waited for years of God's promise of a son. Although there were moments when he struggled, God's promise was fulfilled in His perfect time through the birth of Isaac. So the waiting season prepared Abraham to trust God more deeply and witness God's faithfulness. So i-position din nato, or kung naatay taas nga kailog nga panamulakutay, di-position din nato ang atong kaugalingon sa dako nga panalangin. How you deal the situation, nakita na sa Lord ang imong kasing-kasing. Uy, ready na akong anak, madawat sa panalangin. That's why kung sa putol mata, no? Kung sa putol mata sa mga pagkita mo sa kinabuhi, dili pa ka ready, I tell you. Kung dili ko ready pasura, daghang lagi ko panalangin karon. Watch out for it. Basi dito na napadulong sa mga dili maayo. So, di-position lagi nato atong kaugalingon. No? Pag naatay pasensya, mapaulubon nga kasing-kasing, andam na tama mo, dawat sa breakthrough nga imong gitinguha. Unsa nga klase nga breakthrough? Ikaw ay nakabaluan na. Finances, health, relationship, kaya siya. And, yun mo na yung ipangutan sa imong kagalingan. Pag sa akong kagalingan, sige, am I willing to wait for God's timing instead of forcing God? Kung tagaan or tubagon sa Ginoo ang imong mga pag-ampo karon. Ganyan. Would I be spiritually ready? Sa iyang about nga isalig kanimo? Basi tagaan ka og 1 million. Pero wala isa kasi manang hurot na. O asa madapit na hurot, basin asa ra, di pang mind. Kung tagaan ka sa Lord, sa imong gitinguha karon, ready na ba ka nga kuan mudawat ana? Ready na ba ka or mahuna-hunaan ka na to atong kaugalingon lang. Or ang pamilya lang. How about others? Every time the Lord will give blessing to His people, always remember, dili lagi siya limitado sa imo o sa sulod sa pamilya, but sa mga nanginahanglan usab. Amen? Amen. And when we learn to give, i-replenish ko na sa Lord. Lord, urot na. Urot na ang kapaludan na. Duwagin na po, Lord. Punan na po, Lord. Ingon, anak. So let's be ready. Okay, nalahutay na rin ka sa tanan ng mga pagsulay. Pero dili po ka ready sa tanan ng panalangin. Maurag hapon ang atong approach sa panalangin. I-gatekeep na gihapon nato kay ako gid ang naningkamot, ako ang naghago, ako ang tanan, sayang ko na ako rin panghatag sa uban ko. Ako, mapansin gid ako na may hatag sa akong kwarta.
una actually. Ano mo, palit ko sa kukuan, yan. Ano ba di ko i-remind na ito, paano mo abot ng parcel at kukuan, ana. Naginagaan ko, yung anak ko, wala ba yung expect ano ng blessing, Lord? Oh, guy na ang may isa ka isuon na ito na ginahanglan. Mo-obey ko kay Lord. Uy, bayad ko na ba sa ko? Sige, unya ko itong bayaran ni Lord ihatag sa anak ko. Ikaw ba, talaga yung hatag? Wala siya undang, actually. Kung gusto mo, nga tuloy-tuloy ang panalangin, give, and give. Pero kung gusto niyo maundang ng panalangin, itawag na sa pitaka. Tapos yung pinakasuok-suok ka di makita sa imong asawa. Kung hindi ka gusto nga magsige o overflow ang imong kuan. Pero kung gusto ka nga matagalan ng bago, no? Nalapay mo hatag, hindi ka mag-expect na mo hatag sa imo. Share, wala, share. Give. Kung wala, ina. Ay, sayang man eh. Kung sayang ka, okay, may gihapon. Suksok na nagto, basta tago-tagoin na, hindi na makitaan sa Holy Spirit. Yun ang Holy Spirit ko, ay nakikipagawa niya ng 1,000 dito kay nalilugan ang Jensen. Na? Speaking of nalilugan, I know last Sunday it was announced ni Millicent na muhatag kita sa mo share ta any amount from our hearts from piso to 1 million, no? To help sa ato mga kaigsuonan because there are 7 churches nga nawasak, 15 pastors, 15 members na nagbuba ko ng ilang balay, then 3 pastors. And naghangyo ang Mindanao Operations nga magpa-special offering ta na Sunday, today, and next Sunday. So 3 consecutive Sundays. So that will be before closing prayer na to later. Any amount lang. So hatag ka because we are blessed. Amen? Amen. Praise God. And for our conclusion, breakthrough patience is more than simply waiting. Pero hindi magpasensya ka, nagpaabot ka, di ba? Pero di lang merely paabot. Di lang siya kay nagkulat lang ta. But it's choosing, apil na. To trust God with faith, apil ang obedience, apil ang unwavering confidence sa perfect timing niya. Santang nagbadayon ta o nagbarong nalikon bisan sa mga daghan ng mga pagsulay sa kinabuhi. Ligunod ta sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo nga kaniya. Amen. Amen. O pinaagi sa paglaputay, ginahulma niya ang atong mga kinaiyahan. O mo ang pinaka-goal, mutubo, mature ta spiritually. And as we continue to trust sa timing ni Lord, instead of rushing ahead, God positions us to experience. Nga no, nag-position ta sa Ginoo, hindi lang tayo sa mga panalangin, but i-position ka din sa Ginoo para ma-experience natin ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi. More than the panalangin. Ang katuyuan maging sa atin is to be a blessing, to win souls for Jesus. And with that, automatic magiging mo abot ang panalangin kay kambal na. If there's a vision and mission, there's a Provision. And the breakthroughs He has prepared for us, no? According sa iyang perfect will. According sa iyang perfect time. According sa iyang riches and glory. Amen. Mauna ang Ginoo ang atong gialagaran. Amen? Amen. That's why, let us be patient every day. Kinsay willing? Every day. Gusto nga everyday, alinin ko ng everyday, oy. Every hour. Kasi gusto every hour. Gusto lang, luwag na kayo na. Every minute. Every
Amen? Amen. Kung mahulog, unita. Let us all stand. Uliton, ibalik. Ako, work out na po natin. Lang ang buhay. Amen. Amen. Sa'yo pa yan, yung kataman ay magpa-stress-stress niya. Ina, ano sa iyong likod? Basta na, ay na, hindi ka magpa-stress. Sa mga tumangan, hindi magpa-stress. Uy. Praise the Lord. Praise God. Salamat sa Ginoo for His message sa atong tanan karon. Last Sunday, last month, we were taught how to be gentle. Nabuhat ba na nato? Na isa ka pastor ninyo siya, ay wag niyo akong i-test ngayon. Kasi next month, di na gentleness yung topic. Di na daw gentleness ang wala. Pero you know what? We're joke lang yun. It doesn't mean nga di na gentleness sa atong topic karon. Di na pagka maging gentle. Yes, human na. Balik na po sa kuan. Kagugot nila. Dapat naka-imbib na siya sa atong mga ugat. No? Kung naamay mo daloy sa atong ugat, mo na ang mga Christ-likeness. Mga kinaiyahan ni Jesu Cristo. And our prayer every day, Lord, teach us how to be like you. Amen? Thank you, Jesus. Let us pray. Father God, Lord, dili na mo kaya, Lord, kung kami-kami lang. But to me, as we acknowledge you, uban sa pagpaubos sa mong kasing-kasing, di na mo kaya maging patient, Lord. But pinaagi sa tabang sa balang Espiritu Santo every day, every hour, every minute, every second, millisecond, every moment, Lord, sa among kinabuhi. Kaya na mo, Lord, maging mapasensyoso, mapailubon, O God. Kaya na mo because of your help. Hallelujah. Have your way in us, Lord God. Have your way in us, Lord. Have your way sa matag usa ka kasing-kasing. Have your way sa matag usa ka kinabuhi karon. As we open our hearts, O God, we are willing na imong hulmahon sa matag adlaw. Praise God. Thank you, Jesus. Let us continue to commune with the Lord. Every day, kung ubay na to si Lord every day, dili magita makahuna-huna o dili maayo. When we are with Jesus every day, ma-shape din ta igsoon. O makakapunta how to be like Jesus. Amen? Amen. Pwede ba ito kantahon ng song sa matag adlaw? Thank you, Lord. Hallelujah.
Praise God. Church, as we come to our Holy Communion, hinumdumi. Atong hinumduman nga ang pinakadako nga breakthrough sa atong kinabuhi. Isa panahon nga gidawat nato si Jesus as our Lord and personal Savior. Amen. Una lang pinakadako nga breakthrough from old life. Milimayo ang kinabuhi. But the moment nga nagpasilong ta under kay Jesus, muna na ang ato na angkon nga breakthrough. And through His broken body and His precious blood, ihatagan ta niya og forgiveness. That's breakthrough forgiveness. Salvation. Breakthrough salvation, breakthrough healing, breakthrough eternal hope. Busa, bisan unsa man atong gihulat karon at itinguhan nimo, di ta mawalan o paglango, because we know that our God is faithful. Thank you, Lord God. Salamat sa akong mga kaigsuunan, si Chris, at Elma, si Ariel, oh God. Lord, as they distribute the elements, bless their lives. Ang tinguhan nila nga breakthrough, ilang maangkon usab Ginoo. Salamat, Ginoo, for this juice and bread, oh God, na i-partake in Jesus' name. Praise God. Nana ba'y bread and juice ng tinan? Praise the Lord. Okay na ba? Thank you, Jesus. Nag-remind ang Bible kanatong tanan sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26 that the Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, gave thanks, broke it, and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Thank you, Lord God, for this bread na among i-partake, Lord. Nagsimbolo sa lawas ni Jesu Cristo. Thank you, Lord God, that your body, O God, nagsimbolo, Lord, sa kaluwasan nga among naangkon. Imong lawas nga gibnalan 40 lashes, symbolizing, Lord God, 40 major sicknesses and diseases. Unaman diri sa among, Lord God, nga mga sakit o balatian. Oh, hallelujah! Our great doctor, our great healer. Lord, as we partake this, Lord, nagsimbolo ni sa among kaayuhan, oh God, melt every sickness and disease na nakatapot sa among panglawas, oh God. And kung wala man sa among, Lord, but nasa among mga kapamilya, we remember, Lord God, ang mga kapamilya na naman dahil sakit o balatian, touch their bodies, oh God, from the crown of their heads down to the sole of your feet. Let your healing flow by faith, oh God. We claim, Lord, by faith, Lord, we claim the kaayuhan, Lord God, sa among lawas, sa kalawasan sa among mga kapamilya. In the name of Jesus. Let us partake the bread. In the same way, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this
whenever you drink it in remembrance of me. Lord, we offer unto you this juice, symbolizing, Lord, the blood of Jesus. Without the shedding of the blood of Jesus, there's no remission, Lord God, of our sin. But thanks be to God, Lord, kay ang dugo ni Hesus Kristo nagsimbolo of forgiveness, nagsimbolo of salvation, nagsimbolo, Ginoo, Lord God, that our sins are forgiven in the past, present, and future, oh God. Salamat, Ginoo. There will be a life transformation as we partake and drink the juice in Jesus' name. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Hallelujah. Thank you, Lord, for what you have done sa among taliwala karon sa imong pulong, Lord God, sa pagpartake sa Holy Communion.